Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nagkakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang pupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat na bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. God is good. All the time. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ako si Father Marnie Coraldi Cuarteros ng Batuca, Camarines Sur, isa pa akong Congoli missionary at ang pinakahuli kong assignment sa bansang Brazil. Kaya nga po, sabi ni Father Marnie, "Father, ang misa ngayong gabi is in English, kaya ang hinanda ko naman English." Pero sa aking karanasan bilang isang misyonaryo, saan man ako mapadala, wala nang hihigit pa
na wika na maaari natin ibulalas, kundi ang wika na nanggagaling sa ating mga puso. So sa araw na ito, habang tayo ay nagdiriwang ng bisperas ng dakilang kapiyastahan ni San Pedro and Saint Paul, sila ay ang principal pillars of the church founded by Christ. Sila ang mga mahalagang haligi ng ating simbahan. Si San Pedro, siya ay tinalaga o hinirang bilang unang bikaryo dito sa ibabaw ng lupa. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng mga susi sa kalangitan. Kumbaga, ang kanyang role ay bilang isang pastol na tagapangalaga ng lahat ng mga Kristiyano. Gayon din, siya ay sa kanyang commitment, siya ay pinatay during the time of Nero about 64 AD. Si San Paulo, siya ay hinirang din na kasama ng mga apostoles na kung saan sa pamamagitan ni Kristo ang kanyang dramatic conversion na dati napakinggan natin na siya ay isang mamamatay na tao, persecuting the Christians during this time. Pero dumating ang pagkakataon na siya ay nagbagong buhay at siya ay naging instrumento upang ipalaganap ang mabuting balita, lalo na sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. So dalawang ito, si San Pedro at saka si San Pablo, sila ang mahalagang haligi ng ating simbahan na kung kaya tayo ay inaanyayahan with the 3 C's. The first C sa kanila, English ko kasi ang nihanda they are communicators of God's love. Sila ang nagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga ating babalikan ang unang pagbasa kung saan si Pedro, nung sila ay pumunta doon sa lambana, nakakita sila ng isang lumpo at humihingi sa kanila ng limos. Ano ang sinabi niya? Wala akong maibibigay sa iyo, isang pilak man o ginto, pero mayroon ako dito maibibigay sa iyo. Wala nang iba kundi si Jesus Nazareno na siyang magpapagaling sa inyo. Kung kaya pinagaling ang lumpo, siya ay naging masaya at siya ay palundag-lundag dahil sa kanyang kasiyahan at nagpuri sa Diyos. Si San, sa Brazil kasi, Portuguese sound, Sao Paulo. Si San Pablo, si Saint Paul naman, ay siya mamamatay ng tao, persecuting people, lalo na ang mga nagtitiwala, una na ng palataya kay Kristo, pero isang araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, natanto niya na siya ay tinatawag at nung magulat siya, sinabi niya, Panginoon, walang iba ang kapangyarihan ko hindi sa iyo at ngayon sabi sa kanya, ikaw ay magiging instrumento ko upang magpalaganap ng mabuting balita lalo na sa mga hindi o sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo ang mga pagano. So dito pinapahawakig sa atin the letter C again, the commitment of Saint Paul. Sinabi niya na ang aking pagpapahalaga, ang aking pagbabahagi ng mabuting balita, ito ay hindi nanggagaling sa tao lamang, kundi pinagkaloob ito sa akin at ipinahayag sa akin. Walang ibang nagpahayag sa akin, kundi si Jesus. Sa ating buhay din, kung sila man ay naging masigasig sa pananampalataya, pareho sila pinatay, naging martir. Tayo din ay inaanyayahan ng Diyos na sa ating buhay hanggang nung tayo ay bininyagan, hanggang tayo nabubuhay pa hanggang sa kamatayan, tayo nawa ang ating tunay na saksi ng kapangyarihan ng Diyos ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya
iniimbitahan ang bawat isa sa atin. The third C na naway ang ating conversion. Ang pagbabago ng ating buhay, ang pagbabago ng ating mga katiwalian, at mamuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos, na ito ang ating pinapabahagi sa atin ni San Pedro at San Pablo. Kung kaya dito sa Ebanghelyo, si Jesus binigyan ng kapangyarihan si Pedro na halagaan ang kanyang mga karnero. Ano yung sabi ni Jesus? For 3 times, Jesus asked Peter, ano, Pedro, minamahal mo ako? Ano ang sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, minamahal kita, alam mo na yun. Ano ang sabi ng Diyos? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawa ulit, makulit si Jesus. Ano, Pedro? Mahal mo ako? O Panginoon, alam mo na yan, na mahal kita. Opo, mahal kita. O sabi ni Jesus sa kanya, kung iniibig mo ako, pangalagaan mo ang aking mga tupa. At sa pangatlo, nalungkot si Pedro dahil tinanong uli siya, kinukulit siya ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, alam mo lahat-lahat, iniibig kita. Kung gayon, kung iniibig mo ako, nalalaman mo kung kaya pakainin mo ang aking mga tupa. Sa atin din ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Kung iniibig natin si Jesus, kinakailangan, hinahalagaan natin ang ating mga tupa. Pinapakain natin ang ating mga tupa, hinahalagaan natin. Paano ang pagpapahalaga natin? Kinakailangan, binibigyan natin ng kapangyarihan ng bawat isa. Kinakailangan, pinapakain natin ang ating tupa, ang ating kapwa-tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang sa gayoy, that letter C, the communicator of love, being committed to our Christian life and our conversion ng pagbabago ng buhay ang mangyari sa ating araw-araw. Kung kaya, we are invited to love. We are invited to love, that our love for God moves on, urges us to be a good shepherd. Ang bawat isa sa atin ay inaaniyahan din na maging mabuting pastor. Kung tayo ay mabuting pastor, ito ang magpapaalaala sa atin at mas lalo pa igagayad niya tayo in order to appreciate our prayer life. Mas lalo pa tayong maglilingkod sa ating simbahan, dito sa ating chapel, sa ating parokya. Kung minamahal natin, iniibig natin ang Diyos, mas lalo pang pinapaalab ang ating pagiging misyonaryo, kabahagi ng ating simbahan, ang pagpapalaganap, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kung iniibig natin si Jesus, tayo din ay inaanyayahan na mas lalo nating mahalin ang kapwa-tao natin, lalo na ang mga walang-wala. Halimbawa, pinapakain natin ang walang pagkain, hindi lang physical na pagkain, kundi tinutulungan natin na pakainin sila ng salita ng Diyos. Halimbawa, yung mga nauuhaw sa salita ng Diyos. Yung mga walang tirahan, yung hubad sila, anong ibig sabihin nito? In a practical way of life, ang mga taong nawawalan na ng dignidad sa kanilang buhay, lalo na ang mga taong mahihina. Kaya ibinibigay natin para sa kanila, tinutulungan na magkaroon ng katarungan. Sa araw na ito, ang Diyos ay tinatanong tayo ngayon, personally. Kung itinanong niya ito kay Pedro, itinatanong din sa atin, personally. Iniibig mo ba ako? Ang sagot nito, sabi ni Jesus, halika, sumunod ka sa akin. So kung tayo ay susunod kay Kristo, kinakailangan mo ang tatlong C. First, be a communicator of God's love. Second, be committed. And third, be converted. Ang pagbabagong buhay natin
sa hindi kaya-ayang mga bagay na ginagawa natin na mas lalo tayong gumawa ng kabutihan para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen.